sa bansa. Ako po si Jiggy Manicad. Ito ang eleksyon 2016. Mabilis na pasada sa sitwasyon sa iba't ibang presinto mula kay Rafi Tima sa Marawi City, Lanao del Sur. Habang nasa Abra naman po si Cedric Castillo at mula sa Quezon City, magbabalita si Susan Enriquez. Mag-uulat naman sa lungsod ng Maynila si Victoria Tulad. At unahin na po natin ang Marawi sa Lanao del Sur. Yung ilang poll watcher doon, sila raw ang nagdidikta ng ibobotong ng mga botante. Bawal po yan dahil at alamin po natin ang ibang mga detalye. Nakatutok doon si Rafi Tima. Rafi. Jiggy, so far wala pang naitatalang insidente naman ng mga pumalyang vote counting machine dito sa ating kinaroroonan ng May Pakpak Central Elementary School dito sa Marawi. Pero ilang mga posibleng paglabag na yung ating napansin dito kanina. Karamihan ay yung pagtulong mismo ng mga poll watchers sa pag-shade ng mga balota at hindi yung mismo mga botante yung mismong nag-shade. May namataan din tayo rito ng mga namimigay ng mga campaign flyers dito mismo sa loob ng polling center at sa mismong pila ng mga botante papasok sa polling precinct. Pero nakababahala dito, Giga, yung apat na bilang ng mga namatay mula sa mga karasang nangyari mula kaninang madaling araw. Una, yung pagkamatay ng dalawa sa isang ambush incident sa harap ng Kabingan Elementary School dito sa Marawi. Nangyari yung insidente alas 2 ng madaling araw sa harap mismo nitong Kabingan Elementary School nga, kaya kanina ay hindi natuloy muna yung botohan doon dahil natakot umano yung mga BIs dahil nga sa nangyaring ambush. Dahil nga doon sa ambush, naantala yung botohan doon sa naturang lugar. Yung isa namang insidente sa isang gym polling center dito naman sa isang bayan dito sa may Marantaw, kung saan dalawa rin yung namatay, Jiggy, alas 6:30 ng umaga. Kabubukas lamang ng botohan kanina nung mangyari yung insidente. Nagsimula daw to sa isang suntukan at bumunot ng baril yung umano'y nabugbog at dito na namatay yung dalawang mga biktima. Natuloy din naman yung botohan, tinanggal lamang yung bangkay at ngayon ay tuloy-tuloy na yung botohan doon sa presintong yun at iniimbestigahan na ng mga otoridad kung ano talaga yung pinagmulan ng insidente. Lalo pat yung isang tumatakbo mo ng alkalde ay nakasaksi mismo nung insidente. Dito naman sa ating kinaroroonan sa Marawi ay nagkaroon ng putukan kanina, hindi kalayuan mula dito sa ating kinaroroonan. Ayon sa mga pulis at sa mga sibilyan na nakausap natin kanina doon, ay posibleng na nanakot lamang yung mga namaril dahil wala namang tinamang bahay o kaya sasakyan doon sa area. Bagamat sa ngayon ay iniimbestigahan pa yung nangyari, lalo pat nagkalat yung mahigit 10 basyo ng M16 rifle doon sa may kalsada. So ngayon, yan ang konsentrasyon ng investigasyon ng PNP. Yan pa rin ang latest mula dito sa Marawi. Jiggy? Maraming salamat, Rafi Tima. Mula sa Mindanao, magtungo naman tayo sa Luzon. Sa Abra po, mga kapuso, isa ang patay sa barilan matapos pasukin ng armadong grupo ang isang presinto doon. Kumuha tayo ng update. May live report si Cedric Castillo, exclusive. Cedric, kumusta dyan? Yes, Kara, napakalayo at napakahirap ng biyahe papunta doon sa barangay Pangot sa may bayan ng Lagayan. Dito pa rin sa Abra, na pinuntahan ng ating team matapos nga makatanggap ng impormasyon tungkol sa isang kalunos-lunos na naganap ngayong umaga. At pasintabi po sa mga kumakain, ipapakita muna po namin yung eksena na aming dinatnan. Patay ang isang lalaking kinilalang si Sacario Manuel Sr. matapos ang pamamaril sa barangay Pangot. Mahigit isang oras pa lamang ang nagbubukas kanina ang butuhan at natsyempohan ng ating mga cameraman na sina Boji Sonza at assistant na si Mike Gonzales na nag-ooperate at hinahalughog pa ng mga miyembro ng pulisya ang lugar. Alas 7 ngayong umaga nang di umunoy pasukin ng 5 hindi pa nakikilalang mga armadong lalaki ang nag-iisang polling precinct sa Pangot. Hindi raw malinaw sa mga botante kung ano ang pake ng mga armadong lalaki, pero aabot daw sa 1 oras silang ikinulong sa loob ng precinct. Ang mga nakapila naman ay agad na nagtakbuhan papalayo. Isa sa mga nakausap natin ay pinalo pa di umano sa ulo ng isa sa mga suspect
Nagpulasan na lamang daw ang armadong grupo ng magdatingan ng mga pulis at militar. Matapos ang operasyon ng PNP, 4 na sibilyan ang naaresto matapos matagpuan sa kanila ang ilang armas. Kanina ay akala namin na clear na yung sitwasyon, ay muli nag-atensyon sa pagitan ng ilang pulis at sibilyan. Ine-eskorta na kasi ng mga pulis at army ang mga natitira pang voter dito papunta sa poblasyon kung saan inilipat yung nag-iisang VCM sa lugar. Matapos magkabarilan at mapatay ang isang residente, nagkagulatan na lamang ng isa pala sa mga kasabay namin na babae ay nadiskubring may dala palang baril sa kanyang bag. Kasama siya ngayon sa 3 pang inaresto at dahil sa marahas na pangyayari ay kanselado ang butuhan sa Barangay Pangot matapos nga i-evacuate ng BEIs ng COMELEC yung VCM at dinala sa poblasyon. Humingi ng police escort ang ilang botante ng Barangay Bangot sa bayan ng Lagayan para makaboto sa poblasyon o dun sa town proper kung saan na inilipat nga yung mga VCM at narito ang ilan sa mga naging pahayag. Ano daw yung balak nila dun sa polling center? Ewan ko sana, sir. Nag-attempt ba sila, sir, na kunin yung makina? Hindi naman, sir, pero kinulong lahat ng tao sa loob. Gaano katagal po kayo nakulong sa loob? Mga sir, 1 oras na. Kaputukan lang kanina, sir. Tumataan si Papa. Dahil binaril. Ngayon, tayo na. Sinong may hinala kayo? Sinong may gumawa? Meron, sir. Nakita ko. Paglalabas, ituturo ko yan. So pwede pa kayong pumunta sa Lagayan? Ayun po ang advice kasi, di pupunta po kami, sir. Basta secure lang po kami dyan sa daanan, walang mangyayaring masama. Ganun po. Samantala, Kara, nakausap natin kanina ang local police at sinabi nila ibibigyan nila ng escort yung mga kababayan natin na pupunta doon sa poblasyon para bumoto. Ang problema nga lang talaga ay napakalayo. Mula doon dyan sa Pangot, papunta doon sa poblasyon, ay dadaan ka pa ng malubak ang mabato na ilog na walang tubig para lamang sila makaboto. Pero desidido daw sila na kailangan makapag-cast ng kanilang mga boto ngayong araw na ito, Kara. Alright, so Cedric, isang katanungan lang. Sinabi mo ay canceled na yung voting dyan at kailangan nilang lumipat para makaboto doon sa iba pang polling center na napakalayo. Tinatayang gaano karaming botante ito yung kailangan pang maglakad or bumiyahe pa talaga papunta doon sa kabilang polling center? Kara, ang sabi sa atin ng mga watchers kanina doon, sa pagkakaalam nila is aabot ng 240 yung mga botante doon sa particular precinct na yun, isang VCM yan. Ang kwento sa atin kanina, nagsisimula pa lamang yung botohan o nagkaroon ng putukan. So sa tansya nila, 10 pa lamang daw, o more or less, mga 10 pa lamang daw yung nakakaboto and then nag-scatter na yung mga tao. So ang estimate ng mga nakausap natin, mga 200 pa sila na hindi pa nakakaboto. Sa tansya natin kanina, meron tayong sasakyan mula dun sa Pangot papunta dun sa poblasyon. Mga 45 minutes to 1 hour yung travel natin. Hindi natin alam kung gaano katagal ito kung lalakarin. Although sa pagkakalam natin is posibleng mag-provide ng service ang mga pulis doon sa mga kababayan natin at nirequest nga rin nila na escortan sila. Kasi kanina kapansin-pansin na may trauma pa dito sa mga botanteng ito. Pero ganun pa man ay sinabi nila na desidido sila, naboboto pa rin sila, Kara. Alright, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Nakaboto na nga ang ilang kandidato sa pagka-presidente. Si Vice President Jeje Mardina ay alas 6 pa lang ng umaga nasa presinto na sa Makati City. Isa siya sa pinakamaagang bumoto roon. Maaga rin bumoto si Senadora Miriam Defensor Santiago sa La Vista Clubhouse sa Quezon City. Kasama niyang dumating doon ang kanyang mister. Nakaboto na rin kaninang umaga si Liberal Party Standard Bearer Ma Rojas sa Rojas City sa Capiz. Kasama niya sa presinto ang kanyang may bahay na si Corina Sanchez. Magtatanghali naman ng dumating sa presinto sa San Juan City si Senadora Grace Poe. Bago niyan, dumalaw muna siya sa puntod ng kanyang yumaong amang si Fernando Poe Jr. Hindi pa nakakaboto si Mayor Rodrigo Duterte na nakatakdang pumunta sa presinto sa Davao City mamayang hapon. Samantala, kabi-kabilang problemang sumalubong sa mga botante sa ilang presinto kung saan pumalyang ilang vote counting machine sa isang presinto sa Ross City sa Capiz.
ilang balota ang iniluwa ng vote counting machine. Ganyan din po ang naging problema sa isang eskwelahan sa San Juan City. Sa Naga City sa Camarines Sur, pumalya rin ang isang vote counting machine doon. Kinailangan pang hintayin ang replacement VCM para makausad ang botohan. Sa Masbate, pumalya rin ang isang vote counting machine roon matapos mag-paper jam ang isang balota. Kinailangan pa raw itong buksan para maialis ang naipit na balota. Sa Zamboanga City, hindi naman naglabas ng resibo ang makina roon. Invalid daw kasi ang balota ng isang botante. Kaya naman pinababalik siya ngayong hapon para makakuha ng replacement ballot. Dahil sa mga insidenteng ito, inanunsyo ng COMELEC na palalawigin o extend ang oras ng botohan sa ilang presinto. Problema sa vote counting machines. Mga kapuso, 4 na oras na lamang po bago matapos ang botohan at paalala lang po mga kapuso, bawal po gumamit ng cellphone sa loob ng presinto sa araw ng eleksyon. Ito'y maliban na lamang doon sa mga designated talaga, katulad ng mga media. Pero yung mga ating botante po, pwede pong magdala ng papel na kodigo. Kaya naman po, pwede po ninyong gamitin ang My Kodigo bilang gabay sa inyong pagboto. Pumunta lamang po sa www.gmanews.tv/mykodigo. Ilagay po ang inyong lungsod o bayan, gayon din ang distrito para ma-access ang tamang talaan ng mga kandidato. I-click ang bilog sa tabi ng pangalan ng inyong kandidatong napupusuan. Pagtapos na, maaari nyo pong i-print ang kodigo at dalhin sa presinto para mapadali ang inyong pagboto. Paalala lang po, hindi ito opisyal na proyekto ng COMELEC at hindi rin kokolektahin o gagamitin ng COMELEC o ng GMA Network ang impormasyong inyong ipinasok sa My Kodigo sa anumang paraan. Makibalita naman tayo ngayon sa Quezon City, ang lungsod na may pinakamaraming botante sa buong bansa. May live report si Susan Enriquez. Susan. Yes, Howie, alam mo, 3 BCM ang kailangan palitan dito sa Corazon Aquino Elementary School. At yung isang BCM nga ay dito sa Room 84, Cluster 321. Alam mo kasi matapos na maipasok yung ika-70 balota kanina, ay hindi na ito muli tinanggapan itong naturang machine. Kaya naghintay sila ng 4 na oras para may dating yung replacement at magamit ng mga botante. 11:30 na ibalik at nag-start din ang botohan. At dahil nga medyo na-delay sila ng 4 na oras dahil doon sa aberya nitong BCM na kinailangan pampalitan, ay mag-extend sila hanggang mamaya alas 7 ng gabi ayon dito sa election supervisor na si Epipania Ong. Samantala, yung room 53 ay kinailangan ding i-replace ang BCM. At dahil nagkaroon din ito ng aberya, gayon din dito sa room 31 na sa mga oras na ito ay nakapila ang mga botante at naghihintay mula pa kaninang umaga dahil nga nagkaroon ng aberya itong BCM at hinihintay ngayon yung replacement para makaboto na sila. Ito yung mga karamihang inirereklamo ngayon ng mga nakausap natin mga botante dito sa Corazon Aquino Elementary School na sabi nga nila bakit pagka nagkakaroon ng problema yung ilang mga BCM parang maghihintay ng matagal yung mga botante habang hinihintay yung replacement. Dahilan yung iba, pag hindi na nila matiis yung sobrang init at syempre yung gutom dahil yung iba sa kanila maaga nagpunta rito, ay umuwi na lamang at hindi na bumoboto. Yung iba naman, ang ilan sa mga nagiging dahilan para umuwi na, kapag hindi daw nila makita yung kanilang pangalan doon sa mga nakalagay ditong listahan doon sa mga clustered precinct. At kahit tingnan pa nila doon sa election day voter certified list, o yung tinatawag na master list, kapag wala doon, umuwi na lamang sila at hindi na bumoboto. At ngayon nga, kasagsagan ng napakatinding sikat ng araw dito, Howie, ay patuloy ang pagdating ng ating mga kababayan. Alam mo, yung ibang mga nakita ko dito, may mga bimpo na basa sa kanilang mga ulo dahil nga para labanan ang napakatinding init ng panahon sa mga oras ito, napakatinding sikat ng araw. Pero yung ilang mga kababayan natin ay hindi nila iniinda, ang gusto lamang nila ay makaboto sila at ma-exercise ang kanilang mga karapatan sa pagboto ngayong araw nito. Howie? Samantala, Howie pala, gusto ko lang ihabol, meron tayong serbisyong totoong first aid station. Dito lamang po sa labas itong gate. Ito po yung first aid station na tinataguyod ng Kapuso Foundation. Kasama natin siyempre dyan
ang St. Augustine School of Nursing. May nurse tayo dito, may mga doktor. At syempre kasama din natin ang AMA School of Medicine. Ano? Dahil nga sa napakatinding init ng panahon dito, yung may mga nag-high blood po dyan, nahihilo. Yan, pwede ho kayong pumunta dyan para mabigyan ho kayo ng pangunang lunas sa inyong mga nararamdaman dala ng napakainit ng panahon. Howie? Maraming salamat, Susan Enriquez. Sa puntong ito, makakapanayam naman natin si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na nasa COMELEC headquarters sa PICC sa Pasay City. Magandang hapon po, Commissioner Guanzon. Magandang hapon po. Okay, ma'am, ano po ang midday assessment natin so far sa nangyayari pong butuhan? Well, there are BCMs na nagbabag down. So, as of noon, the COMELEC has pinalitan po mga 70 BCMs as of noon. Of course, there are more reports coming in. Pero meron naman pong BCMs for reserve talaga. Meron po ba kayong data kung ilang percentage po, ilang percent po ng mga VCMs natin yung nag-bog down or nagkaroon po ng aberya, Well, ma'am? 70% is what? What of, 92,000? That's very small. 7% po? No, 70, 70. 70. 70 na VCM. 70. Aha. At ano po yung karaniwan, ma'am, na nagiging problema doon sa mga VCM base po sa inyong pagsusuri? Hindi nagsistart or nag-hang, ayaw mag-reboot. They traveled so far, these VCMs, tapos naaalog sila, kung minsan exposed to the elements. Siyempre, like any machine, talagang may magdi-defect talaga, defective talaga kung after a while. So, because of the long transport, that's what happens. Because these machines were checked before deployment. Pero meron naman pong replacement na Yes, of naka-preposition. course. We made sure that there was a reserve, no? Although, syempre, mas magastos para sa taong bayan, pero kailangan po. Mas marami po ba tayong na-encounter na problems ngayon sa mga VCM compared to the PICOS machines na ginamit ng 2013 elections? Well, we can't tell yet because it's only half a day. So we don't know, we can't compare. But surely, this is a more efficient machine. Mas bago po ito. We should expect less problems. Like yung mga black lines, yung parang linya that hits yung mga bilog-bilog kaya na-invalidate yung boto. That will surely not happen again now. Noong 2013 elections po, precinct-specific yung mga PICOS machines, yung mga balota po. Ganon din po ba ngayon? Sorry? Precinct-specific po yung mga balota noong 2013 elections. So, Ganon din po? Nagmamatch ang ballots sa precinct and the VCM sa precinct and sa ballots. So, and hindi the pwede SD cards maghiraman? are configured to match the machine. So, hindi po totoo yun. The Regional Election Director of NCR has texted me na yung sinasabing may VCMs nakita sa isang hotel, hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Bago pa po sila nag-report sa COMELEC at answered by text, sinabi ko na po kanina sa DZDB na kung merong VCMs dyan sa hotel na yan, ibig sabihin may 5 VCMs na missing sa aming inventory. Wala naman kaming report from our people. Okay. So, for sure, kuryente yun. And true enough, kuryente. Okay. Commissioner, alam ko po, sinagot na po ito ng COMELEC ilang beses na, pero patuloy pa rin pong kumakalat sa mga text at saka sa social media, yung may mga balota raw na merong pink na linya na ito raw ay paraan daw ng pandaraya para daw paboran yung isang specific candidate. Pink na linya, bumoto po ako. Wala pong pink sa balota ko. And I'm sure kung meron po yun, yung mga kapitbahay ko kanina, nireklamo na sa akin kasi nasa labas lang naman ako nakatayo, naghihintay. So, bakit ba gusto-gusto niyo yung color na pink? What's with this pink color? Alright. Ma'am, sabi niyo po, merong mga ibang lugar, mga presinto na nagkaroon ng problema yung mga VCM. So I suppose hahabaan yung kanilang i-extend yung kanilang voting hours dahil naantala ng ilang minuto or ilang oras yung kanilang botohan doon. Sa dahil alas 2 po, meron kaming unbanked meeting.
At yan po mga mungkahi na yan, I am sure i-discuss namin. Kung talagang yung may mga VCMs na hindi umandar, alas 12 na, ang NBank po pwedeng mag-extension po. We will discuss that and decide that later. But normally, regular course of the elections, at 5 o'clock, ang presinto nyo magsasara. Pero kung nakatayo po kayo doon, within 30 meters, kailangan po makaboto kayo. Kaya kung pwede, ipaalam nyo agad sa, I'm sure malalaman naman ng BAI na nakatayo ka doon pagka 5 o'clock. So, pagka 5 o'clock, nakatayo kayo doon, sandaan kayo. If it takes up to 7 o'clock para makaboto kayo lahat, kailangan po makaboto kayo lahat. Basta you are within 30 meters of the polling precinct Opo. ay makakaboto ka kahit Opo. natapos na yung 5 o'clock. Opo, kahit po after 5 o'clock. Kailangan po, hintayin po kayo ng BEI. Yun po ang batas natin. Commissioner, sa puntong ito po ba, meron pa rin po bang mga lugar na hindi pa nakakapag-umpisa ng botohan? Not that I know of. Although, may isa sa Quezon City kanina, mga 9 o'clock, yung friend ko nag-text sa akin na ayaw talagang mag-andar ang BCM. So, since it's very hot, medyo seniors na sila. Seniors na po kami. So, hintayin nila and then sabi na babalik sila around 12. So, it's okay po. Talagang kung hindi umandar yun at 9 o'clock, by this time, may replacement na yun. Meron po ba kayong na-monitor na cases po ng signal jamming or signal jammers po na No, I don't naiulat? think that's possible. It's not I don't think possible. that's possible because the networks are dedicated to our line, to our space. And you know, when ang BAI pag nag-start na siya ng transmission, sinaksak niya na yung USB niya doon o yung modem, agad automatic magta-transmit yon. In 2 minutes, bubukas yung space, internet space that's dedicated to Comelec. 2 minutes. So, pagka 2 minutes, sasara yun. Okay, okay. Ma'am, yung tungkol naman po dun sa mga botante natin na PWDs or persons with disability, naresolba na po ba kung pwede nga bang ilabas at ibaba sa kanila yung balota kung sakali man na nasa ikalawang palapag yung kanilang presinto? I have to ask Commissioner Gia that. At bakit naman nasa pangalawang palapag ang presinto nila? Eh, na-identify na namin yan kung sino ang PWDs. Dapat alam niya ng mga election officers. Pero dahil di ba may consultation, may ano? That's really not excusable. Eh, lumpo na nga yung mga tao, paakyatin niyo pa sa 4th floor. Pero may mga balita po tayo kaninang umaga, at least in Antipolo, na may inakyat pa po na naka-wheelchair up to the 2nd floor. Well, what can they do kung nandun na po sila? Talagang gusto nilang boboto. So, hakwaton, you know, bubuhatin ng mga tao para makaboto po sila. Okay, okay. Commissioner, linawin lang po. Sorry po talaga kung nangyayari po yan. Commissioner, linawin lang po natin ulit yung sinabi ninyo kanina tungkol dun sa mga nagkaroon ng aberya na VCM. 70 po na VCM. Out of how many po? Well, out of 92,000. So 70 out of 92,000 ang nagkaroon ng aberya. But all That's very small. Masyadong maliit na porsyento yan. At ito pong 70 na VCM na to as of now ay na-replace na po. Replaced already. Replaced May replacement already. na po. Okay, that's good news. Maraming salamat po sa inyong oras. Don't worry po. Stay calm. Basta huwag po kayong umalis sa presinto kung hindi kayo nakakaboto. Maraming salamat po sa po. inyong oras. Comelec Commissioner Rowena Guanzon. 5 naglalaban-laban upang makuha ang pinakamataas na pwesto sa ating gobyerno. Narito ang mga kandidato sa pagkapangulo. Jojo Binay ng United Nationalist Alliance, Miriam Defensor Santiago ng People's Reform Party, Rodi Duterte ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, Grace Poe Independent Candidate at Mar Rojas ng Liberal Party. Isa sa kanila ang tatanghaling ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. At samantala, dumako naman tayo sa botohan sa Taguig. Dumating na raw mga pamalit na vote counting machine sa pumalyang makina. May live report si JP Sorian. JP.
At Jiggy, matapos nga mahigit 4 na oras sa paghihintay ng mga kababayan natin sa nabotante dito sa clustered precinct number 56 sa Santa Teresa Elementary School ay nakaboto na sila matapos nga dumating ang replacement na VCM kani-kanina lamang. At ang nangyari kasi, Jiggy, kanina bandang 8:42 ay pumalya at naka-paper jam yung VCM na ginagamit sa presinto na ito. At bagamat nakapagpaboto naman sila, nakapagbilang naman ng boto ng 136 na ballots, ay nahinto nga ito bandang 8:32 a.m. At kani-kanina lamang na-deliver yung VCM matapos ang mahabang paghihintay. Kaya karamihan doon sa mga botante, nakakausap natin, 700 plus kasi, Jiggy, yung nakaregister sa presintong ito, ay meron tayong mga nakausap na umalis na lang, hindi na ituloy yung pagboto. Meron sa kanila ay muntik nang iwan yung balota at ipapasok na lang, pero buti na lamang ay dumating na yung replacement. Kanina lang din, Jiggy, ay nagsabi rin yung BI officer na pinagplanuhan nilang i-extend, pero dahil nga 700 plus lang yung registered voters dito, ay 5 p.m. ay magka-cut off na rin sila. Susundin nila yung schedule. Kaninang umaga naman, Jiggy, isa sa mga unang bumoto rito sa Santa Teresa Elementary School, ang Vice Presidential candidate na si Senador Alan Peter Cayetano, kasama ang kanyang may bahay na si incumbent Taguig Mayor Lani Cayetano, na siyang tumatakbo sa kanyang last term at siya ay unopposed din. At sa kanyang pagboto kanina ay dinumog siya ng media at nagbigay din siya ng panayam. Ayon sa kanya, tinanong natin siya kung kamusta ang kanyang journey sa pinagdaanan sa eleksyon na ito. At ayon sa kanya ay napakahirap daw na kanilang pinagdaanan ni Mayor Duterte, at anuman daw ang maging will ng tao ay kanyang itong susundin. At yan muna ang latest mula rito sa Taguig. Ako po si JP Soriano, nakatutok sa eleksyon 2016. At JP, nung nagkaroon ng problema itong VCM na binabanggit mo, dun sa ibang mga lugar, gaya nung napuntahan ko kanina sa Maynila, pinaboto nila yung mga botante, nilagay sa kahon yung mga balota. Pero sa pagkakataong ito, anong ginawa ng mga BI dyan sa Taguig? Ang nangyari, Jiggy, hindi nila pinayagan yung mga botante na iiwan yung balota nila doon sa mga hindi na makapaghintay sa isang balot. Ang talagang pinaghintay sila dahil kung ayaw doon, kung hindi na raw nila kaya itong hintayin, dapat merong may iwan na kaanak at dapat pumirma sila ng waiver. Merong mga ilang ginawa yon na hindi na nakapaghintay, pero mas marami yung naghintay sa kanila. At fortunately, kani-kanina nga lamang ay dumating yung replacement na VCM. At doon nakita naman na sa paglipat noon ng pagdating ng VCM ay nailipat naman yung SD card at nag-reflect naman nung nagkaroon ng initialization na 136 votes. Ibig sabihin, hindi na sayang yung boto ng mga naunang bumoto at ito ay bibilangin doon sa bagong VCM na dumating. At yun nga yung pangamba kasi kanina nung agam-agam ng ilan, baka daw masayang yung boto nila, baka hindi daw mabilang pag may bagong VCM. Ipinaliwanag naman ito ng BI at ngayon nga ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga botante. Meron mga hindi na bumalik talaga. Unfortunately, marami sa kanila ang talagang kumbaga natamlayan na sa pagboto, kaya nakakahinayang daw hindi na bilang ang kanilang boto. Pero so far, in general, dito sa Taguig, nakausap din natin yung Taguig Police. Peaceful naman, maliban sa ilang minor incident ng ballot switching daw. Merong mga na-deliver doon na ballot na hindi pa ito nabobotohan, Jiggy, sa barangay na Pindan. Napunta raw sa Mandaluyong yung ballot, pero kaya nagkaroon din ng delay. Pero ito rin naman ay naibalik din at naiwasto at bandang 8 or 9 a.m. ay nakaboto na sila. Jiggy. Maraming salamat, JP Soriano. Tuloy-tuloy ang paghahatid namin sa inyo ng serbisyong totoo. Para sa mga tanong o ulat kaugnay ng eleksyon, tumawag sa Election 2016 Action Center. Ang inyong mga tawag, sasagutin po ng aming mga volunteers mula sa AMA Education System, ang pinakamalaking network ng senior high schools at ang nangunguna sa IT education sa bansa. Sisikapin po naming tugunan ang inyong mga tanong sa tulong ng mga katuwang nating eksperto. Ngayong eleksyon 2016, pinakamaraming mga botante ang edad 18 hanggang 34. Ito po yung mga tinatawag na millennials. Ano-ano nga ba ang mga katangiang hinahanap nila sa isang kandidato? Panoorin po natin ito. Mga kapuso at Dabbercats, ang mga millennials o yung mga ipinanganak mula 1982 pataas
ang pinakamalaking bilang ng botante sa eleksyong ito. Ang mga edad 18 hanggang 34, 24.7 million ang dami. Sila ang bumubuo ng 45% ng lahat ng botante. Ano ang hinahanap mo sa iboboto mong kandidato? Ang hinahanap ko sa iboboto kong kandidato ay yung mapagkakatiwalaan, maasahan at higit sa lahat mabilis kumilos. Ang millennial voters, 97% ay marunong sumulat at bumasa. Ang social media ang madalas sa tambayan nila, ika nga. May 49 million Pinoy Facebook users o halos kalahati ng populasyon ng Pilipinas. 41% o 2 sa kada 5 users ay nasa edad 20 hanggang 29. Mga kapuso, isiping mabuti ang bawat post sa social media kasi hindi lahat ng bagay ay dapat malaman ng iba. Ika nga, think before you click. Ang social media na raw ang bagong battleground. Nandito raw kasi ang youth vote. Pero meron ba talaga nito? Paano ba bumoto ang kabataang Pilipino? Noong 2010, sinuri ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang resulta ng mock poll sa University of the Philippines, University of Santo Tomas, and University of Asia and the Pacific. Lumalabas na magkakaiba ang gustong kandidato ng mga estudyante. Pero magkakahawig ang kanilang basihan sa pagpili. Talino, track record, political will, katapatan, at integridad. Ayon din sa PCIJ, sa pag-aaral ng IPC o Institute of Philippine Culture ng Ateneo de Manila University, mahirap sabihin kung meron ng youth vote. Importante sa kabataan, lalo na sa probinsya, ang mga kandidatong gusto ng kanilang mga magulang. Pero sa huli raw, karamihan ay may sarili silang desisyon kung sino ang iboboto. Para sa eleksyon 2016, ito po si Min Mendoza. At hingi naman tayo ng update mula sa lungsod ng Maynila. Nakatutok doon live si Victoria Tulad. Victoria? Jiggy, kung sa ibang mga lugar ay tuloy-tuloy ang pagboto ng mga botante dito sa precinct number 26 sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila ay tumigil ang pagboto para sa Barangay 16. Ang nangyari daw kasi ayon sa Board of Election Inspector o BEI, kaninang mga alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, nakapagpasok pa sila ng 3 balota doon sa unang vote counting machine o VCM. Pero pagkatapos ng 3 balota na iyon ay wala nang tinatanggap yung VCM na balota. Tumawag daw sila ng mga technician, 3 technician yung dumating at na-determine nila na pagdating na by 8 a.m. ay talagang wala na raw o hindi na magamit yung VCM. Kaya tumawag daw sila sa COMELEC para magkaroon ng kapalit na VCM. Bandang 10:55 na ng umaga, Jiggy, dumating yung kapalit na VCM. Kaya talagang naantala na yung pagboto ng ating mga kapuso dito sa Rosauro Almario Elementary School. Pero nung isinalang nila yung VCM na yon, nalaman nila na hindi rin daw pala gumagana yung VCM. Hindi nito tinatanggap yung mga balota. Ayon sa mga BEI ay ilang beses nilang sinubukan na ipasok yung mga balota pero sa kasamang palad ay ayaw daw talaga na tanggapin. So ang ginawa nila, yung 2 VCM ay dinala sa principal's office at doon sinuri. Pagkatapos ng ilang oras pa, Jiggy, mga after 2 hours pa yata, ay tsaka nila na-determine daw na yung SD card ang may problema doon sa VCM. Kaya sa ngayon tumawag na sila sa COMELEC para humingi daw ng ibang SD card. Pero ang problema ay manggagaling pa ito sa may Paranaque. Jiggy, kasama natin dito yung isa sa mga watcher na nag-observe sa minutes o nag-minutes doon sa nangyari kanina. Ma'am, ang pangalan nila po? Catherine Sanggalang po. Ma'am, pakikwento lang, yung SD card daw ang may problema? Opo, kasi nung una, as of 6:15 a.m., nagkaroon na ng error yung BCM namin, pero nakapag-feed kami ng 3 votes. So, simula nun hanggang 7, nag-error, sinutdown namin yung BCM, tapos inopen namin siya ulit, tapos nag-error pa rin, sinutdown namin as 7:07 a.m. Pagbukas namin, after 5 minutes, error pa rin, tapos saka siya tinawag ng technician ng 7:30 ng umaga, tinawag na siya, pero dumating yung BCM ng 10:55. So paano yan, ma'am? Mai-extend daw po ba yung election?
Ang sabi sa amin kanina ni principal, kasi kausap niya po kanina yung COMELEC nung nandun po kami sa baba kanina, nung chinek nga po yung BCM doon, na doon na po na-detect na SD card yung problema. Kung ilang oras daw po yung nawala sa amin, ganun din daw po yung extension na ibibigay sa amin. So posible abutin hanggang midnight po kung sakali? Hanggang madaling araw. Hanggang madaling araw kasi magpiprint pa ng mga receipts. Yun ang pinakamatagal, yung pagpiprint ng receipts eh. Maraming salamat po, ma'am. Jiggy, ang sabi naman ng ilang mga botante ay maghihintay sila dito hanggang sa dumating nga yung bagong SD card. Hindi raw sila aalis hanggat hindi sila nakakaboto. Yung kanina suggestion ay i-fill out na lamang nila yung balota, i-shade nila ito at iwan na lamang dito sa mga Board of Election Inspector. Pero ayaw pumayag ng mga botante kaya daw maghihintay daw talaga sila. Ibang mga botante na nakita natin dito kanina ay nagsialisa na pero marami pa rin dito na nandirito pa rin at maghihintay nga raw hanggang sa dumating yung SD card. At yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Ako si Victoria Tulad, nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala, tuloy ang botohan kahit sira ang VCM o vote counting machine sa Catbalogan sa Samar. May live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Kara, ilang minuto pa lamang nakakalipas ng dumating nga dito sa Catbalogan 3 Central Elementary School yung replacement VCM, no? Matapos lang masira yung isa bandang alas 9 ng umaga kanina. At ito nakikita natin sa video, ito yung replacement VCM na dumating dito para palitan nga yung naturang VCM dyan sa presintong yan kung saan 646 ang inaasahang registered voters. So far, ang nakuha nating impormasyon, nakaka-135 votes pa lang dyan, no? Dahil nga nasira yung VCM. Pero gaya na sabi mo, Kara, hindi naman nahinto yung botohan, ano? Dahil kahit sira yung VCM, ay nagpatuloy sila sa collect ng ballots, no? Pag-cast ng ballots. Kaya umabot sa 135 pa na yung ballots na nakakast dyan. Napag-agrihan na lang ng BI, maging ng mga botante at ng mga poll watchers na itatabi na lang muna yung mga ballots na yan at later on ay tsaka ipapasok dun sa machine sa oras nga na dumating yung replacement na BCM. Kara yan ang pangalawang BCM na nasira dito sa Catbalogan 3 Elementary School. Yung una, nasira yan kaninang bandang pasado alas 7 ng umaga or around 8 something at agad namang napalitan bandang mga alas 9 ng umaga. At itong Catbalogan 3 Elementary School ay mga 9,000 lahat-lahat ang inaasahang voters dito. Kung kaya talagang inaasahan magkakasikipan dito, lalo pat hindi naman kalakihan yung paaralan. Kaya gaya nakikita natin sa video, tuloy-tuloy yung paghaba ng pila, no? Yung iba dyan nag-aantay para nga makaboto. At pakiusap ng mga taga-BEI dito na kung ikaw naman ay tapos ka ng bumoto, may indelible ink ka na, kung maaari daw ay hindi na lang dito sa loob mismo ng paaralan na tumambay para naman doon magbigay daan dun sa mga botante na hindi pa rin nakakaboto hanggang sa mga sandaling ito. Mula dito sa Samar, ako si Oscar Oida, nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Ang oras po natin, mga kapuso, 1:39 ng hapon. Paalala po mga kapuso, bawal manigarilyo sa mga presinto at huwag pong maging pasaway. Dapat tama. Magbabalik po ang eleksyon 2016.